Umuulan pa rin pala. Kailan pa uwi? Bagay, anong oras pa lang? 9:30 pa lang uwi na tayo. Kasi wala tayong trabaho. Affected tayo ng global IT outage. So uwi tayo maaga. So topic natin, yung ano ni sir, yung ni-request ni sir na upgrades daw. Meron na tayo nun, pero sige, gawa natin ng panibago para updated, kasi meron tayong mga dinagdag. So para makover din yan, para yung mga manonood hindi nila papanoorin yung luma. Ito na lang, basta may kanilaman sa upgrade. Sa motor lang natin ha. Teka lang, nahirapan ako makakita. Ang lakas ng ambon, maliliit siya na madami, tumatama sa helmet ko. Pag nahihilawan hindi ako makakita masyado. Kaya nag-focus akong konti. Basa na naman yung sapatos natin ito. Pamasok ko pa naman to. Hindi ko suot yung boots, basa kasi, nabasa ng ulan. Kahit yung tail light, nakaka-istorbo siya. Ayan, tail light na nasa unahan natin, nakaka ano sa helmet natin, nabasa. Sana tumigil na, nahirap eh. Ayan, medyo wala na. Okay, balik tayo sa upgrade. Ang unang-una natin in-upgrade sa motor natin na to, yung top box bracket. Gawang Rami Rambo yan, nasa 3,000 to 3,500. Hindi ko maalala eh, i-reviewin ko na lang. Tapos syempre top box bracket, sunod top box, parang 6,000 plus yan, Miura Raptor. So dahan-dahan tayo kasi yung vision natin affected. Hindi ko alam kung bakit. Mabagal na naman yung mata natin, kompleto naman yung tulog natin. Maganda naman siya hanggang ngayon, okay pa. 2 years na, okay pa rin siya hanggang ngayon. Medyo nasira na lang yung mga sabitan sa loob, pero so far okay pa rin. Performance ng box, pati itsura okay pa rin, reliable naman. Sunod sa Miura Raptor na box, ang sunod natin pinakabet, ang naalala ko yung ano, yung MDL natin na una na AES. Pero ngayon nakaano na tayo, Future Ice F150. Okay din siya, maganda yung F150, ang ganda ng switch nya. Nakikita nyo, teka lang, maraming ano eh, yung switch nya makikita nyo, nandito sa kaliwa, baba. Ito tinuturo ng hinlalaki ko, hindi ako makatingin eh. Ito, dito, maganda siya, ang ganda ng switch. Siyempre maganda rin yung boga. Sa 3.8, basta lagay ko dyan kung magkano. Yan yung isa sa mga update natin. Hindi na siya AES, Future Ice na yan, maganda. Okay, so far siya parang bago-bago lang yan, wala pa siyang isang taon. Ang hirap pala dumaan dito pagka ano, hindi madaling araw. Medyo bagal kasi maraming humihinto-hinto. Ano meron, ba't kumakanan sila lahat? May sira. May tao. Ganito ang EDSA kapag umuulan ng mag-aalas 10. Yan natin, dahan-dahan tayo sa tubig kasi mababasa itong ano ko, pamasok to, hindi yung boots eh. Okay, pagkatapos ng MDL, paano ba sinunod natin? Akala ko mas madali maalala kung ano yung pagkakasunod, makakalimutan ko rin pala. Chain, kadena, DID na 520, nasa 3.6 or 3.8 yung bili ko dyan. Hindi pa kasama yung installation. Hindi pa si presyo nag-install nito eh, si EA Ninja pa. Doon pa kasi ako nagpapa-change oil noon. Traffic ang EDSA pala. Ba't pa dito, hindi ako dito dumaan, traffic. Dapat pa doon tayo sa ano, Pasales dumaan. Hindi ko alam eh. Ngayon lang tayo uuwi ng ganito kaaga eh. Okay, balik tayo. Tapos ng chain, nag-riser na tayo. Yung riser na una, yung basta ano lang din, ano yun eh, 1.1. Basta lagay ko dyan, yung parang ano lang siya, lift, pampataas lang. Yun yung pinakasulit na upgrade natin sa motor na to. Yun pa rin ang pinakasulit para sa akin. Kasi grabe yung comfort na binigay nun, kahit dati pa hanggang ngayon. So since noon, isingit ko na to, sabi ko yun yung pinakasulit, di ba? Meron nang pumantay sa kanya. Alam niyo kung ano yun? Ito,
Sa mga nanonood na dati pa, alam niyo yun, itong ano natin, TPMS, itong tire pressure monitor. Isa sa mga pinakasulit yan kasi nga hindi ko na kailangan mag-check ng tire pressure kada umaga or kada aalis. Ano yan, makikita ko rin yan pag may nadaanan ako. Kung na-damage yung gulong ko, makikita ko yan. Subok na yan kasi nung nasira yung pito natin, dyan ko siya una na nakita. Bago ko pa na-realize na may kakaiba sa handling ng motor natin. Nasa expressway pa naman tayo nun, so nakita ko yan dyan kaagad, kaya itinabi ko na. Napunit yung pito. So dahil nabanggit ko na yung pito, nag-upgrade na rin tayo ng mga pito na stainless para hindi na maulit yung napupunit yung pito. Sa 700, apat pang kotse yun so apat. Basta ilagay ko rin dyan presyo dyan, pati yung link kung saan tayo ma-order, tsaka kung magkano, hindi ko maalala, alam ko 700 or 400, basta ganun. So stainless na siya, hindi na siya mababibrate. Kasi sabi ng boss ko dati nung nagsabi ako na hindi ako makapasok kasi nasira yung gulong, nasa expressway ako nun. Sabi niya dahil siguro sa ano yan, TPMS mo mabigat, nagbabibrate, napunit yung pito mo. So ayun, naisip ko, para hindi mapunit, palitan natin na matibay. So balik tayo sa upgrade. Kanina bago tayo ma-sidetrack yung riser, di ba? Nagdagdag pa tayo ng isa pa, yung Motovol naman, 700 naman yan. Nasa model din tayo separate na clamp kasi walang kasama. Walang kasamang clamp. So yun, order tayo ng clamp. Traffic, singit na ba ako? Okay, teka lang, ang hirapan kasi ako magsalita pag nakasingit. Nakakailang yung cat's eye na kumakabigyan mo ng bela pag tinatamaan natin yung cat's eye. Teka lang ha. Wait lang, focus lang tayo dito. Okay, nagdagdag nga tayo ng Motovol na riser para mas mataas ng konti, tas mas lumapit yung manubela. Isa to sa mga pinaka latest na upgrade natin. Ito yung sinasabi ko na update doon sa mga video natin na nauna ng upgrades. Ito yung isa sa mga pinaka latest, or since nag-upgrade na tayo, nag-riser tayo. Yung unang riser muna, ang pinalitan natin doon, ay di pala tayo nagpalit. Since tumaas yung manubela, umiksi yung mga kable. Pero isa lang ang naapektuhan, yung ano lang, yung clutch cable lang. So imbis na magpalit tayo ng mas mahaba, bumili lang tayo ng ito, yung nakikita nyo sa unahan, yung clutch easier. Nakapagpalambot din yan ng clutch. So nakapagpahaba siya, tapos nakapagpalambot pa. So double purpose siya. Nagay ko rin dyan yung presyo, kung saan pati yung link kung saan natin nabili. Hindi ko na maalala eh. Tagal na eh. Tapos yung next na naglagay tayo ng Motovol, ang umiksi naman yung throttle cable. So yung presyo lagay ko dyan, mura lang yan, parang 150 ganun. Kasi universal throttle cable lang yan. Si press na rin ang tumira nyan. So nasa unahan tayo ng motor na part. Sama na natin yung ayun o, yung kinakabitan ng cellphone, yung cellphone holder, tsaka yung kinakabitan ng cellphone holder, yung parang pang navigation, yung nasa unahan parang pang UGB2, pero mas maganda yung sa UGB2 eh. Pero mas malaki to. Ayun o, nasa unahan, kung nakikita nyo, tabingi siya. Kasi DIY natin yan, tayo nag-install nyan. Tabingi. So yan, lagay ko yung presyo dyan. Yung sa holder, wag natin ilagay yung presyo kasi kung na maalala ko saan ko na-order yan, Lazada or Shopee lang yan. Nasa ano na tayo, harapan na section ng motor. Ayan, yan, nakita nyo yung visor na yan, 1.8 yata yan, pero ito double check ko. Galing yan kay Sir Jonathan Garcia sa Facebook. Sa kanya nagpapagawa yung grupo natin ng Dominar Cavite. Kaya kung makikita nyo, may pangalan yan, kasadya, tas merong sec number, tas may logo na ang Dominar Cavite. Okay, so sa unahan, ano pa bang dinagdag sa unahan? So tingin ko yung lahat na yun sa unahan. Ano pa ba? Gulong. Sa ngayon, nakaano na tayo. Pag dito, Road 6 yung unahan natin, Michelin. Pero nung bago tayo nagpalit, naka Batlax T32 yan, Bridgestone. Okay din yun. Pero gusto natin i-try yung Road 6. Kakanood natin kay Joe Moto. Pero okay din, maganda. Malaki yung diferensya nila. Dahil malaki din yung diferensya ng presyo. May kasamang ano din yun, yung parang psychological, parang ganun.
na epekto kasi nga mas mahal, alam mo mas mahal. So wala na tayo sa unahan, wala na ba? Mukhang wala na. Charger, muntik na lumagpas. Naglagay tayo ng charger, pero hindi ko i-advise sa yung charger na yan. Maganda siya kasi pwede ka mag-charge, pero pag charge ko kasi yung baterya ng camera natin, hindi siya napupuno eh, hindi na dadagdagan. Nung charge ko yan, nung nagpunta tayong Quezon, hindi siya napupuno, kaya bitin yung mga footage natin. Pero okay lang, nakakapaggawa pa rin naman tayo ng content. Hindi nga lang kompleto yung kuha dun. So charger, ano pa ba, riser, clutch lever and brake lever, munti ko na makalimutan. Alam ko medyo mahal to eh, 1,000 plus to alam ko eh. Pero ano lang natin to, tinanggal ko lang yung extension, kaya naging parang 2 finger setup siya, pero hindi talaga yan eh, malaki talaga yan, kompleto yan, full. Tinanggal ko lang yung extension, kaya parang mukhang pinutol, pero hindi. Lagay ko rin yung presyo, tsaka link. Sa Lazada ako nakikita ang ganito, pero lagay ko yung specific kung saan tayo umorder. Ano siya, adjustable, tapos nabibend din para pag atumba hindi siya maputol. Okay din, ganda. Sinanyasan ko lang ng 400, okay na si sir. Ano po ba nilagay na niragdag natin? Meron tayong balak magpalit yung fast charger or high ampere. So ganun, hindi ko alam kung ano yun. Sinabi ni Press, mataas daw yung ano, yung parang sa kotse, yung may cigarette lighter, parang ganun itsura, mas mataas daw yung binibigay nun. So baka magpalit tayo ng ganun, pero tsaka na. Sa ngayon, yan muna. Hindi ko kasi siya nare-recommend, so wag natin isama yung link. Kuha na lang tayo ng iba na balak natin ilagay. Kaya nang bahala sa charger. Kasi maganda yan kung kagaya nga nung ano, nagpunta tayo Quezon, di ba? Yung cellphone natin, hindi siya nalobat kasi nga nagka-charge habang nag-navigate tayo. Okay din. Sunod siguro itong ano na, tank bag na may with flange. Flange ba yung tawag? Nakalimutan ko eh. Basta yun, yung kinakabitan, nakadikit siya sa lagayan ng gasolina, yung nabubuksan doon sa tornilyo sa parang pintuan ng gas tank. Tapos yung bag, syempre hindi ka na ano, hindi ka na naka-backpack or naka-tawag dito, belt bag. Hindi na ngawit yung likod mo. Tapos mas malaki yung malalagay mo dyan kumpara sa belt bag, di ba? Tapos meron din siyang kapote. I-video din tayo niyan, pero syempre imbis na ituro ko pa kayo dun, i-explain ko na din. Hindi na tayo eh, tuturo ko pa kayo sa iba. Next, ito pala yung next, since nasa bandang tangke part na tayo, yung ano, spark plug, nagpalit tayo ng iridium. Performance sobrang ganda. Pangalawa yung upgrade na yan sa ano, kasi di ba number 1 yung riser, tapos tabla sa number 1 yung riser, tsaka ano, tsaka TPMS. Yung number 2 natin yung box bag tsaka MDL, kasi yun yung pangalawang importante sa akin eh. Yung spark plug maganda, naka-iridium na tayo, ang ganda ng idle nya, ang ganda ng pakiramdam, ang ganda ng vibration, tapos ang lakas ng hatak. Okay, sulit siya. Medyo pricey nga lang, pero okay din siya, sulit din sa binayad. Lagay ko rin yung presyo dyan, galing kay Press yun. I-reviewin ko na lang kasi di ko na maalala yung presyo. Bali tatlo siya, triple spark plug tayo eh. After ng spark plug, sa bandang makina na tayo eh. Lahat stock na, oil filter, fuel filter, lahat yon stock. Sunod sa spark plug, wala na sa gitna eh. Yung likod na gulong, ano naman yan, batlax lang talaga yan kahit dati pa. Pagkatapos ng stock tires, batlax na talaga yan. Pero sa susunod, susubukan din natin yung Michelin, kung kaya lang, mahal eh. Kanatan tsaka pa katabi natin kung mabibigay o hindi. Wait lang. Batlax T32 likod. Nag-upgrade na rin tayo ng, sa mga gulong natin, nag-upgrade na rin tayo ng one size bigger. Kaya na mag-compute kasi hindi ko alam eh. Basta kung ano yung stock
size, angat lang tayo ng isa. Nakalimutan ko na yung stock size tsaka kung ano itong pinalit natin eh. Tsaka kung magkano yung batlocks na likod. Yung front kasi, yung Michelin parang 11.5 yan or 11 ganun. Pagka cash, credit card kasi yan. Kaya may patong. Yung tayo, dinagbigan tayo. Huwag lang sana magalit si sir. Naka-Raptor pa naman yan. Pag birugo tayo, ay hindi, Isuzu pala. Nakala ko Raptor. Tapos yung sa plate number pala, naglagay tayo ng plate holder. Igay ko rin dyan kung magkano. Mura lang yun. Hindi ko na siya nilagyan ng salamin. Bala ko lagyan ng salamin. Pero bawal pala yun. Buti na lang. Nagtanong ako. Basta kakilala ko. Bawal yata yun, sabi niya. So ni-research namin. Bawal nga. Next, ano pa ba? Kadena paddock stand. Kung gusto niya isama yun, kailangan yun eh. Pag may na-adjust mo yung gulong mo, naglinis ka na kadena, mas madali. Nilinis mo yung rim. Okay, ano pa ba? Kung natin isama yung gears, kasi di naman, wala naman kailangan sa motor yun. Teka lang, nag-iisip lang ako kung meron pa ako na miss. Ano man kulang. Ay, naglagay pala tayo ng ano, yung top box bag. Yan, sa taas. Lagay ko rin yan dyan. Pero kung ako sa inyo, mas may nakita kasi akong magandang ganyan. Rock Bros din siya. Ay, Rock Bros siya, hindi pala Rock Bros din. Kasi yun yung balak ko talaga, Rock Bros. Yun yung mga gloves natin tsaka balaklava, puro Rock Bros. Pero yan kasi, nakalimutan ka, Immortal yata yan. Basta ay, lagay ka sa description yung link kung ano siya. Basta okay din yan, extension. Kung hindi nakasya sa box, malaking tulong sa akin yan. Lalo na nung nagpunta kami ng Quezon, extra space. Okay. Ano pa ba? Dinagdag natin. Buti naalala ko yung top box bag. Ito pala. Hindi ko nakalimutan ko banggitin. Itong ano ko, cruise control. Ito sa Manabela, kung nakikita nyo, sa kanan, dali lang, medyo dikitan eh. Hindi ko bitawan yung throttle, baka bungguin tayo sa likod. Mamaya na lang. Ito, basta mura lang to. Parang binili ko to para sa ano, doon kay, sa luma talaga na siyang binili. Doon pa sa unang motor natin. Hindi ko lang siya naikabit doon. Tinry ko siya ikabit dito. Maganda. Kasi nung nagpunta kami ng Manawag, napagod yung kamay ko kaka-throttle. Kasi dire-diretso, hindi mahaba nun. May nakamotor sa likod natin. Dominar yata. Doming, ingat sir. Hindi siya magpatakbo. Dito siya kayang sabayan. Ganda ng tunog ang lakas layo na niya, naririnig ko pa rin. Ano ba, wala na ako may isip kung ano pa eh. Sa mga nakapanood, yung mga dati pa, ano pa na yung kulang natin sa upgrade? Kaya yung tinanong eh. Ito si sir na naka-dominar Nambutan natin. Siya ba yun? Parang iba yata yun. Siya nga. Lakas ng sound eh. Hindi ko na maalala eh. Tingin ko kompleto na eh. So kung kompleto na yun, yun na lang muna. Ito natin tapusin. Thank you na matindi. Hanggang sa muli. Bye bye.